DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab sa 558. Sa ngalan po ni Weng de la Peña, si Buddy Oberas, unahin natin ang weather. DZXL Weather Report. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility mga kasama low pressure area na binabantayan po ng Pag-asa sa silangan ng Mindanao. Alas 11 na umaga kanina, huling namataan sa layong 580 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At dahil dito asahan na pong magdadalayan ng maulap na kalangitan. Katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Eastern Mindanao at maaaring magdulot po ng flash floods at landslides. Ang Eastern Visayas naman iba pang bahagi ng Mindanao ay magkaroon din ng kalat-kalat na pagulan at pagkulog-pagkidlat. Ang mga residente sa nasabing lugar ngayon pa lamang pinapayuhan ng Pag-asa mag-ingat at maghanda. Lalagabla sa 558. Mistulang suman na binalot po ng packaging tape pasingtabi ang bangkay ng isang lalaki na hinihinalang biktima ng summary execution na tagpuan sa may Soberanidad, kanto ng Maceda Street sa lungsod ng Maynila. Isinilid pa sa kahon ng biktima na wala pang pagkakakilanlan. Isang barangay tanod ang nakakita sa kahon at napansing masyadong mabigat ang laman nito. Nang masilay bahagi ng katawan ng tao ang kanyang nakita, kaya agad itong itinawag sa otoridad. Kung narito'y nitong isang linggo lamang nakatagpo rin po ng isang bangkay na pugot at putol ang paa. Sa kabilang kanto naman ng Maceda at Matimyas Street sa Sampaloc, Maynila. Naglalagablab na mga balita. Sa kagustuhan na magkaroon ng panghanda sa birthday ng anak, nagawang magnakaw ng panabong na manok ang isang padre de pamilya sa Naga City. Kinilala ang suspect na si Jonel Pajardo. Pero po'y may alias na Boy Udo. Nabawi sa kanya isang kahon na may laman 3 manok at isang sako na may laman namang 2 manok na paong mga pag-aari ni Fernand Alagao. Bukod sa mga manok ay nakuha rin sa suspect ang isang screwdriver, kutsilyo at isang sachet na pinaniniwala ang shabu. Naglalagablab na mga balita. DZXL Bulat Palaro. Sports na tayo. Ngayon pong araw, nakatakdang bumiyahe si National Team Head Coach Shot Reyes sa isang syudad sa Ivory Coast para manood na nagpapatuloy na FIBA Africa. Ito'y preparasyon sa gaganaping 2014 FIBA World Basketball. Layon ho na African trip ay upang ma-scout at mag-scout sa posibleng magiging kalaban ng Team Pilipinas, kung saan kabilang sa powerhouse team sa Africa ay ang Tunisia, Angola at saka Nigeria. Maliban dito, target rin ni Reyes na manood din ang FIBA Americas Tournament sa Caracas, Venezuela at FIBA Euro Basket na gagawin naman sa Slovenia. Ang World Basketball ay nakaschedule sa Agosto ng susunod na taon sa Spain. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Wala pa rin si Loli. Dito si Miss Candy. Hello, good afternoon, Papa Licious Body. Hello, good afternoon mga friendship, mga ka-tribe at mga ka-chatters. Abay, sa kabila ng kaliwat kanang bugso ng habagat, abay narito rin ang Japanese Hollywood actor na si Yuki Matsuzaki. O, diba? Parang low pressure area lang din sa Surigao del Sur. Na talagang nag-e-entering na dito sa ating FAR. Oh my gulay. Dahan-dahan lang ha, huwag ka masyadong aligaga, huwag ka masyadong mag-U-turn. Basta kung saan ka lumabas, ay pumasok, dire-diretso lang din ang labas. Huwag ka nang mamamasyal dito. Wala nang U-turn. Kasi si Maring nag-U-turn siya. Saka naglamyarda na matagal. Kaya naman parang na-miss niya si Habagat. Uy, kamusta ka na, Habagat? Nagkindatan sila. Oo, ganyan. Hindi lang kindatan, ano? Nagtitigan. Talagang sa sobrang pagkatitig nila sa isa't isa, parang pares na luha. Nakalimutan ko na palang aalis pala ako. Hindi pala ako sa Pilipinas. Sus Mariosep. Diyos ka naman, Maring. Ano yung susunod na pangalan ng bagyo? Si Nando. Nando, letter N na tayo. Oo, Nando.
Ay, naku, makalagpas lang sa letter O okay na. Oo, ganun ba yun? Kasi Ondoy, di ba? Oo eh. Ay, meron pa. Ano? Pedring. Pedring. Oo, meron nga. pa, no? May sendong pa. Uy, ang haba. Paano ba naman? Ba't kasi na-invento ang alphabet? Grabe na to, ha? Pero sana naman po, Lord, wag masyadong masipag ang mga bagyo dito sa amin. Kasi yung iba hindi pa natatapos maghakot ng tubig. At yung iba nasa tubig pa rin. Tama. Hindi pa nakakatuyo ng damit yung iba. Correct. Kaya naman talaga naman ang mga amoy niyan. Ako parang hindi mo na mawari. Dahil hindi na sila nakakaramdam ng sikat ng araw. Talaga. Na talaga namang kailangan pag nagpapatuyo kasi ng damit, iba yung freshness, di ba? Oo, dahil sa sunshine. Kesa yung dryer lang sa washing machine. Well, anyways. Talaga naman Eto si Yuki Matsuzaki, nandito siya sa atin para personal na i-promote yung pelikula nila ni Uge Domingo. O diba, napaka-sweet naman. Kahit na isa siyang banyaga, talagang lumayo pa siya sa ating bansa para lang personal na ma-promote ang kanilang movie. At sa pagkakataon ito, pinabilib na naman ni Uge ang Japanese actor. Matapos itong pumayag na makapareha siya dahil una na itong naelib kay Uge sa indie film na Ang Babae sa Septic Tank. Ay talaga namang adorable at saka talagang exciting and convincing at na lang naman Paul. Nakuha ni Uge. Kahit na hindi siya ganun katulad ni Si Uge. Oo, si Uge kahit na hindi kasing ganda ni Megan Yang okay lang, pero ang acting niya talbog na talbog silang lahat. Ayan, hanggang sa susunod na linggo dito si Yuki, dahil bukod sa pag-promote ng kanilang movie, abay nakiisa rin siya sa pagdidistribute ng mga relief goods para sa mga apektado ng bagyong Habagat. Ng bagyong Maring at ni Habagat. Naku, ba't di kita nakita, Yuki? Sabi mo, meron kang pila dun sa kanto sa may covered court. Ba't di kita nakita dun? Nag-aabang pa naman ako na may bibigay mo relief goods. Gusto ko yung ramen kasi galing kang Japan. Sarap pa naman yan. Lalo na kung mainit. Ang sabaw. Yum, yum, yum. Una na lumabas sa pelikulang The Pink Panther 2 noong 2009 at The Pirates of the Caribbean itong si Yuki noon namang 2011. At ngayon naman, makakapareha niya ang Pinay actress na si Eugene Domingo. Galing. Wow, thank you so much. Ganyan talaga ang mga husay sa pag-acting ng mga Pilipinang katulad ko. May pinaghugutan talaga yan. Natin. Ang alin? Sa septic tank. Oo, talaga. Arte. Oo, grabe na. Kung ikaw ba nang hugutin din, hindi ka talaga umate ng tunay ng bonggang-bongga. Dapat kailangan, yung sagad na. Oo. Talagang feel na feel. Kung meron pang other term ng internalize, talagang may iba pa. Ano pa ba ibang other term doon? Iba na other pa. Ano pa? Imbornalize. Tabi-tabi po sa manananghalian. Ayan! Happy tayong lahat! Happy weekend, everyone! Sa ngalan pa rin po ni Loli, ito mag-iisang daw dakila, Miss Candy Tatak RMN. Thanks, Miss Loli ang sasabihin ko. Miss Candy. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Andito na ho yung love na love ni Loli. Totoo yan. Ramdam ko talaga. Buti na lang. Joke lang. Joke lang, Loli. Hi, Loli. Wala lang. Hi! Hello sa inyo dyan. Ito na nga ating balitang panghimagas para po sa mga tapos nang kumain ng kanilang lunch. Pero ito hindi pang lunch o panghimagas ang kakaibang trip nitong bear. Oo, so sa Tagalog. Kasi akala nyo ba hindi lang ang mga taong mahilig mag-bar Sa Colorado, USA, isang itim na oso o yung tinatawag na black bear. Kasi yung mga black bear, ito daw yung mga wild. Yung minsan nga kumakagat pa talaga o pumapatay ng tao. Yun nakapasok sa loob ng bar at umalis na hindi man lang napansin ng mga tao sa paligid. O, di ba nakakatakot? May pumasok na pala, no? Sabi, at nakita nga nila sa CCTV na tinatayang may bigat ito na 350 pounds at may taas na 6 feet kapag tumayo ang nasabing bear. Oo, siguro medyo dahan-dahan. Oo nga no?
Galing nila sa math. In fairness. Buti pa sa... Joke lang. Ayon sa saksi na si Daniel Yell, nakita niya ang oso na pabalik-balik. Yung pala may nakita naman pala. Nililinawin. May pabalik-balik mula sa isang garbage bin papunta sa isa pang basurahan bago ito napunta sa bar. At yun nga, nagkataon naman daw na nagtapon ng basura sa labas ang may-ari ng bar kaya hindi daw naitaboy itong naturang wild animal o yung bear o yung oso. Ayon pa sa kanya, pangalawang beses na daw nangyari sa kanila. At sa tingin niya ay kailangan na nilang ipabago ang pintuan dahil daw pumapasok-pasok nga itong oso na mahilig makibar. Sabi ko, hindi ka na aso. Sorry! Malapit naman sa spelling kayo naman pagbigyan. No? Oso, aso, di ba? Okay, so yan po ang balitang Bear Panghimagas. Ako po si John Ice. Tama naman. Kita, Carmen. Thanks, John Ice. Naglalagablab na mga balita. Pati pagtayo ni Jonis nakuhanan sa camera. Ay, PCSO, thank you. Tuloy lang pagtaya para manalo at makatulong ho tayo pusong panalo. Naglalagablab na mga balita. Alas 12:33 ng tanghali, oras natin sa atin ng PhilHealth. Naglalagablab na mga balita. Ingat lang po sa biyahe kung umulan man ho at maluwag pero madulas ang lansangan. Tuloy sa pananghalian mga kasama. Kasama niyo po ang naglalagablab ng balitang tatak RMN. Siyempre ang matinding anunsyo ng Pangulong Noy sa Pork Barrel. Pong tanghali ito ng Biyernes na. Paboritong araw ng mga pagod na. Agosto 23, 2013. Kasama niyo po serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Alam po ni Weng de la Peña o si Buddy Oberas. Kaming lahat sa DCXLI. Tatak RMN. Kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo.